O sige po, ang ating pong pag-aaralan ngayon po ay sa ating pong Bible reading sa Second Chronicles. Second Chronicles chapter 34, verse 14 hanggang 18. Sabi po diyan, sa laping inilabas nila, nang ilabas nila sa laping na tipon sa templo, natagpuan ng paring si Hilkiah ang aklat ng kautosang ibinigay ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Kaya tinawag niya si Safan, ang kalihim ng hari, at sinabi, Natagpuan ko sa templo ang aklat ng kautusan. Ibinigay ni Hilkiah kay Safan ang aklat at dinala naman nito sa hari nang siya ay magulat tungkol sa pagpapaayos ng templo. Sinabi niya, maayos po ang takbo ng lahat ng gawaing ipinagkatiwala ninyo sa inyong mga lingkod. 17. Tinunaw na po nila ang pilak na nakuha sa templo at ibinigay na sa namamahala ng trabaho. Sinabi rin ng kalihim ang tungkol sa aklat at ibinigay sa kanya ng paring Hilkiah at binasa niya ito ng malakas sa hari. So hanggang dyan lang po, no? Hanggang 18. So manalangin po tayo. Maraming dakilang Diyos Ama, salamat po Panginoon sa gabing ito. Muli patuloy niyo po kayong pinagtipon at pinagkakaisa sa isang espiritu. Sa pag-aaral po ng inyo pong salita, Banal na Espiritu Santo, samahan niyo po kami. Kayo po ang aming dakilang guro. Pagpalaan niyo, Lord, ang mga pag-aaralan po namin. Patuloy, Lord, na pangunahan niyo po kami. Pagkalooban niyo po kayo ng mga revelasyon, Panginoon, habang sama-sama po namin pinag-aaralan ng inyo pong salita. Tandoon, Panginoon, na naway tumutok ang aming mga pandinig, lalo na po ang aming puso sa aming papakinggan. At sa bawat revelasyon, Panginoon, na ipagkakalob po niyo, nawa, Panginoon, ito'y aming isa pamuhay na sa ganun, Lord, ay maging buhay, Panginoon. Dahil buhay, Panginoon, ay inyo pong salita. Maging buhay po ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay na sa ganun, Lord, makita. Kung ang inyo pong anak na Panginoon Kristo sa aming buhay, patuloy niyo pagpalain, Lord, ang bawat isa po sa amin. At andun, Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kahinaan, Panginoon. Bago po kami mag-aral, nasa ganun, Panginoon, ay maging lubusan, Panginoon, ang inyo pong kagalakan sa mga anak po ninyo na nag-aaral ninyo pong salita. Lord, paputiin niyo po muli ang aming puso't isipan na sa ganun po kami maging karapat-dapat sa inyo pong paningin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. So sabi po diyan sa ano, no, so ito pong First Chronicle, First and Second Chronicles, no. So konting ano lang po tayo, no, history background. So ito pong kung mapapansin niyo po, no, kung nagbabasa po tayo ng Bible dito po sa ito pong First Chronicles, Second Chronicles, yung Ezra, Nehemiah, halos magkakasabay po yan na naisulat o nalimbaga, no, ng mga panahon na yan. Ngayon magtatapo kayo dito sa First and Second Chronicles. Ito po ay sinulat nung samaan, ito ay naisulat isinulat po ito para po sa mga Israelita na kung saan na-exile po sila, no, naitapon po sila o na-exile po sila sa Babylonia, no, sa Persia. Ngayon sabi po doon ni Jeremiah, for 70 years, kaya po ba mamamalagi sila doon, pero after ng 70 years babalik po sila sa sa Israel, no. Pero kasi po nung yun nga 70 years, mahabang taon na po yun. So lahat po ng mga pumuntang mga Israelita sa Babylonia, no, halos mga namatay na po yun. So yung mga bumalik na po ng mga Israelita, siyempre mga bagong generation na yun. Ngayon po hindi po nila alam, no, yung pinagmulan. Lalo yung pinagmulan po nila, yung mga ninuno nila o yung mga ano ba yung mga nangyari. Kaya ito po kaya dito po isinulat yung Chronicles, no.
Yung First Chronicles po, no, yung Chronicles niya nahati po sa dalawa. Kung mapapansin niyo po yung First Chronicles, ano tayo, ang siya history siya about sa mula nung sa paghahari kay sa paghahari ni Saul hanggang kay David. Pagdating po sa Second Chronicles, ito naman po sa paghahari naman po about ay mula doon kay Solomon hanggang sa mga sumunod ng mga hari. So ayan po yan, no. Ngayon po, pag mapapansin niyo po, no, sa doon pa lang sa First Chronicles, mapapansin niyo pa lang, sige pupuntahan po natin para malaman niyo po, no. Sa First Chronicles 1:1, First Chronicles 1:1, dito po may mapapansin kayo. Dito po puro pangalan, no? Inumpisahan kay Adan. Sabi sa First Chronicles 1:1, no? First Chronicles chapter 1 verse 1, si Adan na ama ni Seth. So ayan po yan, sunod-sunod po yan, ano? Kung mapapansin nyo. Mula kay Adan, pagdating sa chapter 2, sa chapter 3, no? Puro pangalan po yan, no? Kumbaga diyan po kasi nga po yung mga Israelita na nabihag sa Babylonia na naging Persia, wala silang kamalay-malay. Sino ba yung mga ninuno ko? Saan ba kami nanggaling? Anong lahi ba ako? No, ano ba yung nangyari? So, kaya po na isinulat po itong Chronicles, ano? Kaya nga po sinimulan uli no nagsulat no ng author nito kay Adan hanggang kay Jacob, no, sa mga anak ni Jacob at kung ayun po kung sino-sino pa at kung ano na po yung nangyari. So ayan po yan, ano, ayan po yung kung bakit po sinulat yung Chronicle, isang pagpapaalala sa mga Israelita kung sino sila, no? Ano ba yung mga nangyari at saan sila galing at ano ba yung mga kasunduan, ano yung kasunduan ng ating Panginoon, no, ng ating Panginoon, ganoon din po nila. So yan bilang pagpapaalala para pagdating nila sa Israel, no, hindi sila maging mangmang. Ano ba 'yung nangyari? Sino ba ako? Saan ba ako galing? So ayan po 'yan. So dito na po tayo sa Second Chronicles, no. Ilang chapter na lang 'to, ay patapos na siya. Halos I believe pang ano na 'to kay Josiah na po ito. At siguro mga 2, 3 hari na lang, no. Ang tawag dito, mga gano'n na lang bago po sila itinapon na, no, sa Babylonia. So dito po, punta po tayo sa Second Chronicles 34, verse 14 na po tayo. So ito po si Josiah po, no, kung binasa niyo po yung ito nga po sa ating Bible reading. Si Josiah po, no, 8 years old siya nung nagsimula siya maging hari. At naging kalugod-lugod siya sa paningin ng ating Panginoon, at kung mababasa niyo diyan, no, talagang pinurge niya, no, inumpisahan niya sa Israel o sa bayang Israel bago niya pagtapos noon sinunod niya yung templo. At dito na nga sa 14 na kung saan ay yun nga no, yung purging at ganoon din po sa templo. So inaayos na, no, pinagiba niya lahat ng mga rebulto, ng mga altar. Yung mga altar na yun at mga rebulto yung mismong nandoon mismo sa loob ng templo. Kaya matinding purging po yung nangyari ng mga panahon na yan sa pangunguna po ni King Josiah. Kaya sabi po diyan, ano, dito na po nung yun nga nung nakaipon na ng salapi at yun nga na naka nakapag-gather na ng mga materyales kasi nga po ano, no, talagang tinutukan ni Josiah. So dito po sabi po diyan, ano, na tagpuan yung ano yung tawag dito yung natagpuan yung aklat ng kautusan, no, yung Book of the Law na kung saan ay napabayaan po kasi ito, napabayaan, ano. Kaya dito po ngayon papasok yung ano, no, yung aking tanong, mga kapatid, ano, gaano ba kaimportante ang salita ng Diyos sa ating buhay, no? Sino po ba sa inyo o meron po ba kayong mga hard copy talaga mismo ng Bible? At kung meron man, kamusta na po ba? Nabubuksan po ba natin? Alam niyo po, napaka-importante pa rin ng ano, no, may literal na Bible na hindi lang po dapat tayo dumedepende sa cellphone kasi sa cellphone although nandiyan na yan, libre, dali mabasa, ang daming version, pero madalas pag may bigla nag-pop up medyo may message ka, wala, nakakalimutan mo nang magbasa ulit.
no, nadidistract ka na. Pero iba pa rin po pag meron ka sariling Bible. Amen po ba? Kasi nabubuklat mo ito, nababasa mo, at the same time, natututukan mo. So, kaya, iyan po, no, iyan po yung kahalagaan talaga ng may literal. At ako po, ni-encourage ko po, no, na tawag dito na naway meron kayong Bible sa mga sarili nyong tahanan. At hindi lang po sa tahanan, kahit halimbawa sa trabaho nyo, kung libre po kayo, no, ako na nasa trabaho, talagang sa trabaho, meron po akong Bible, na binabasa ko lang na pag libre, libreng oras, no, break time ko, o yung break time na ganun. Talagang binabasa ko siya. Kasi iba pa rin po kasi pag sa cellphone na madali ka ma-distract. So yan po, nawa meron po kayo at ako rin ni-encourage ko, no, na alam mo yun, ganun din sa church, lalo na pag Sunday service, kailangan talaga merong Bible, may nakikita. Mas maganda may nakita tayong Bible literal na Bible. So, yan po, nasabi po dyan na natagpuan ng paring Silcayas ang aklat ng kautusan, no? According po sa Deuteronomy 31, no, sabi po doon, ah, nung mga panahon na yan, nung kay Moises, no, nagkaroon ng copy, no, kaya po may mga scribe, na may nagpagawa sa o nagpa-copy siya ng book, na kung saan itong yung aklat ng kautusan na ito, katabi po ito ng covenant, nung Ark of the Covenant, no. Ito ay sinimula nung panahon ni Moises, no, nung hanggang sa panahon na nung hanggang sa kasalukuyan. Itong binabasa natin bago talaga tumalikod ang mga Israelita sa Diyos na buhay. Sige, basahin po natin sa Deuteronomy 31. Deuteronomy 31 verse 24. Medyo marami po tayong Bible ngayon, Medyo 31. Meron po ba? Deuteronomy 31 verse 24 hanggang 27. Sabi po diyan, matapos isulat ni Moises sa isang, matapos isulat ni Moises sa isang aklat ang buong kautusan, sinabi niya sa mga pari, dalhin ninyo ang aklat na ito at itabi sa kaba ng tipan upang maging babala sa inyo. Alam kong kayo'y mapaghimagsik at matigas ang ulo. 27 po, ngayon kung ngayong buhay pa ako ay lagi kayo naghihimagsik kay Yahweh, lalo na kung patay na ako. So yan po, kaya sabi niya yung Book of the Law na yan, kailangan katabihan ng Ark of the Covenant, na kung saan ay lagi po nilang babasahin, lalo na pag pumapasok po doon yung mga Levita o yung mga anak po ni Aaron. So yan po, So yung Word of God, yung Book of the Law, yung Word of God ay nasa Israel. Kasama po 'yan ng bansang Israel. Pero po masakit lang po, nakalimutan po nila, na neglect po nila 'yan, nung kasaan ay nung na-contaminate na sila, na-corrupt na sila ng nasa paligid nila, no. Yung libro po na yan, yung Book of the Law na yan, na kung saan yan ay na-misplace, yun nga, na-misplace during anong panahon na kung saan yung mga hari, may mga hari po, marami po mga hari, ang tumalikod na, ang mga tumalikod sa pagsamba sa tunay na Diyos, lalo na yung mga panahon ni na King Manase, yan, ni na King Amon, at kaya po yung Ark of the Covenant na yan ay nagpalipat-lipat. Kasi nga, ang ginawa ng mga hari na kung saan ay tumalikod sa ating Panginoon Kristo, nagpasok sila ng mga ribulto ng mga si Asera, si Baal, nagpagawa ng mga altar, So yung merong mga dito, yung mga Libita o yung mga priest talaga na hindi sangay sa mga hari, ang ginagawa nila, nililipat nila, pinapalipat-lipat yung Ark of the Covenant, siyempre kasama nung Book of the Law. So ganyan na nangyari hanggang isang araw, yun nga, na nawala siya. At yun nga, dahil nga doon, at ganun din, dahil nga may mga sumakop na mga ibang bansa. So ayan po yan, at alam naman po natin itong Book of the Law, kaya nga po nung sabi doon ni Moises, kailangan lagi na diyan yan bilang pagpapaalala sa inyo. Kasi nga masyadong matigas ang ulo nyo. Kung buhay pa ako, matigas na ang ulo nyo. Paano pa pag nawala ako? At least pag nawala ako, pagbabasahin nyo
yung salita ng Diyos, maaalala nyo yung mabuting ginawa niya at baka nawa, matakot kayo at hindi kayo gumawa ng mga karumal-dumal sa paningin ng ating yun nga, sa paningin ng Diyos. So, ayan po yan ano. Kaya nga po na nangyari no na nung tumalikod sila sa Diyos sa pagsamba sa tunay na Diyos no kaliwat kanan na po yung mga sumakop sa kanila at matinding paghihirap, maraming namatay kasi po kinalimutan na nila yung pagbabasa o yung salita ng Diyos ano. Kinalimutan nila, na misplace na nila yan, neglect na nila, kaya ganyan po ang nangyari ano. Para sa kanila, parang mas okay na yung sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, nawala na ng kabuluhan sa kanila yung talagang salita ng Panginoon. Alam po natin ano, from Moises to Joshua, naging maayos po yung kanilang yung pamumuno at ganun din po yung kanilang buhay kasi nga po may pinuno po sila na lagi nagpapaalala no, pinapaalala yung mga salita ng Panginoon. Halimbawa po sa Joshua 1:8, di ba po ba, si Joshua na, namatay na si Moises. Sabi sa Joshua 1:8, di ba po ba, huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat na kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganoon magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. So ito po yung ibig sabihin dito po na pinapaalala kay Joshua ito. Ito yung magiging ugat no na ninyo para kayo guminhawa, para kayo maging mapayapa, yung salita ng Diyos. So iyan po iyan po ibinigay no ng Panginoon. At alam naman po natin no, siyempre lumipas ang panahon yung iba hindi na sila naniniwala dahil nga mas pinagtuunan na nila yung mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan dahil nga po no nakurap na sila ng mga tawag dito ng mga tao sa paligid, lalo na yung mga namumuno sa kanila, yung mga hari na kung saan ay hindi nagkaroon ng relasyon sa Diyos o lalo na hindi nagkaroon ng malalim sa Panginoon, sila pa yung naging dahilan para ang mga Israelita ay talagang tumalikod sa Diyos na buhay. At alam din po natin ano sa 2 Timothy 3:16, sabi doon no na lahat ng salita ay kinasiyahan ng Panginoon no sa sabi doon, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So, totoo po yan, no? So, yan po ang salita ng Diyos, no? Isang gabay siya, at the same time din po, no, buhay po siya, yung salita ng Diyos. Kaya po, no, napakalaking, ang tawag dito, napakalaking kasalanan ang nagawa ng mga Israelita dahil yung salita ay nasa kanila pero pinabayaan po nila ito, no, binaliwala nila. Ngayon po no, kung itong salita ng Diyos ay napaka-importante sa mga Israelita ng panahon na yon at sinabi sa 2 Timothy 3:16 na yung salita ng Diyos ay buhay ano at magagamit no sa mga yun nga mga gamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. So how come po ang mga Israel po pinabayaan ang salita ng Diyos? Bakit ba pinabayaan? No? Sa kapanahunan natin, bakit ba tayo minsan pinapabayaan din natin o nineglect natin yung pagbabasa ng salita ng Diyos o yung Bible? Itong mismong Bible na ito, no? Bakit ba nandoon yung mga ano ba yung mga reason bakit uh, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. So dito lang po may binigay lang po ako dito tatlong reason kung bakit ano ba yung mga reason bakit ayaw minsan natin magbasa ng salita ng Diyos o yung mismong Bible ano bakit nga ba? Although marami po ito, I believe marami po ito pero ito tatlo lang po yung aking in-example ano. So una dito no, walang pagkagutom sa salita ng Diyos, no? So yan Kristiyano, yan nakakalungkot eh. Kristiyano tayo pero wala tayong pagkagutom sa salita ng Diyos. Sabi po sa Isaiah 44:20, Isaiah 44:20, Isaiah 44:20. Sabi po diyan, ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid at hindi siya papayag na ang ribultong hawak niya ay hindi mga Diyos. Di ba po ba? So yan, nakakalungkot ano? Nakakalungkot na
sa isang Kristiyano may mga ano pa rin, may mga Diyos-Diyosan pa rin tayong ayaw nating isuko, no? Hindi lang 'to basta Diyos-Diyosan na ano po na mga imahe, no? Marami po na kahit sabihin natin itong gadget ito, Diyos-Diyosan din 'to kung saan mas priority natin 'to o mas nabibigyan natin 'to ng oras kaysa dun sa pagbabasa ng Bible. So ayan po 'yan ano. So ayan nakakaano po nakakalungkot ano sa sinabi na Isaiah na kung saan nasabi doon ang mga ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo, no? Lubusan siya naliligaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid. Yun ang ano, no, mahirap, masakit at hindi siya papayag na ang ribultong hawak niya ay hindi mga Diyos. So amen. So yan po no, walang pagkagutom. No, although kumakain pero kita niyo ba doon sabi abo ang kinakain. Kaya yun po no. So, yun po, walang pagkagutom sa salita ng Diyos. Una, pangalawa ay yung ano po, no, the book is too sweet. Yan. Punta po tayo sa Revelation 10, Revelation chapter 10, verse 8 to 10. Sabi po diyan, pagkatapos ay kinausap akong muli ng tinig na narinig ko nagsasalita mula sa langit. Lumapit ka sa anghel na nakatungtong sa dagat at sa lupa at kunin mo ang hawak niyang kasulatan na nakabukas. Nilapitan ko nga ang anghel at hiningi ang kasulatan. Sinabi niya sa akin, kunin mo ito at kainin. Mapait iyan sa sigmura, ngunit sa iyong panlasay kasing tamis ng pulok-pukyutan. Inabot ko nga at kinain ang maliit na kasulatan. Matamis nga iyon, parang pulot-pukyutan sa bibig, ngunit nang malunok ko na'y pumait ang aking sikmura. So yan, amen no. So yan po isa sa mga kadahilanan bakit hindi tayo o tamad tayo magbasa ng Bible, no, ng salita ng Diyos ay para sa atin ito ay masyadong matamis, ano, na kung saan ay yung Bible o yung pagbabasa ng Bible ay para lang ito sa mga may sakit o yung mga matatanda na. Alam mo yun, yung mga hindi nagano kilos na alam mo yun, ang oras na lang o hindi na sila, yung parang ang oras na lang nila ay talaga yung pagbabasa at hindi o sa mga lalo na sa mga malapit na mamatay. So para sa ibang tao, yung pagbabasa ng Bible para dun lang yan sa mga matatanda na. Lalo na may mga sakit na malapit mamatay. Hindi, kumbaga para sa kanila, kumbaga sa kanila ano to parang hindi sila sentimental, no? Parang ano to ay sentimental at ayaw nilang magbasa kasi parang sentimental ang dating at lalo na hindi to parang hindi kaaya-aya sa mga praktikal na tao o lalo na sa mga taong malulusog, no, sa tingin nila ay malusog sila. So yan ang iba, yan ang ay pananaw ng iba, no. Ganun din naman, the book is too bitter. Sabi ganyan, diyan din po no sa ano sa Revelation chapter 10 verse 8 and 10 ano. So mapait naman daw sabi doon. Totoo po no salita ng Diyos ay mapait no. Lalo na po yung katotohanan about sa paghuhukom. No, para sa iba, mapait ito dahil kasi nga ayaw nila malaman yung katotohanan lalo na po sa paghuhukom, yung impyerno, yung kasalanan, no, ito ay masyadong mapait sa kanila, hindi nila masikmura. At kaya yung iba ay natatakot magbasa ng salita ng Diyos. So ayan po yan ano. Ayan yung mga reasons nila. At marami pa po yan ano, I do believe marami pa po yan. Really sa inyo po, sa atin ng Banal Espiritu Santo lalo kung halimbawa yung ano po sin sick yung atin pong soul ano, talagang wala talagang appetite na magbasa ng salita ng ating Panginoon. So ayan po yan no. Nawa maging katulad tayo no. Wag ito yung mga excuses ilan lang to tatlo lang to na isulat ko, kami pa po yan. Nawa wag tayo maging katulad nito na binasa natin, bagkus po maging katulad po tayo na ni Jeremiah na sinabi niya po sa Jeremiah 15:16. Sabi po sa Jeremiah 15:16, 15:16, sabi po doon, no, nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo'y aking kagalakan. Amen. So yan ang sabi ni Jeremiah, no, sabi niya, ang mga salita mo'y aking kagalakan. Ako'y sa iyo, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. So amen, yan po sabi ni Jeremiah. Nawa maging ganyan po tayo, no, maging kagalakan sa atin yung mga salita ng ating Panginoon. Sabi po yan, nagsalita ka sa akin. Paano nagsalita? Ito, sa pamamagitan ng Bible. At pinakinggan kitang mabuti. Yun, dahil nga nagbabasa tayo
nagme-meditate tayo, ibinigay yung revelasyon, no? Kung hihingi natin, kung halimbawa hindi natin maintindihan. So yun po yun, no? Kaya nga po sabi ni Jeremiah, ang mga salita mo ay aking kagalakan. Amen. Nawa, sa buhay pa natin, ano, kung meron man pong malaking parte sa ating buhay na tayo nagagalak, ito po yung salita ng Diyos. Sa tuwing nagbabasa tayo, nagme-meditate tayo, dumaraan tayo sa mga anumang problema, no? Nandoon na yung kanyang salita, maging kalakasan natin at maging kagalakan po natin. Amen po ba? Hindi yung kailangan mo ng kagalakan, kailangan mo kasiyahan, kung saan na tayo naghahanap, no, ng kagalakan o kalakasan. Ito na po, no, sabi dito ni Jeremiah, ang mga salita mo ay aking kagalakan. So, amen, no? So, yan po, no? Saan pa po na yung pagbabasa po ng Bible, ano? Saan pa po ba natin to, itong pagbabasa, itong Bible na to, no? Saan ba natin itong ma-illustrate o may sasalarawan? Kung tunay nga na sa atin ang Bible ay isang kagalakan. Dito po nagbigay po ako ng mga example, ito lang po ito, and I do believe na marami po ito. Marami pang mga example, mga illustration na kung saan o kung paano illustration, ma-illustrate natin, kung saan natin ma-illustrate yung salita ng Diyos. Una po, ma-illustrate natin salita ng Diyos sa sword, no, as a sword. Sabi po sa Hebrew 4:12, Hebrew 4:12, alam niyo na po 'to, no? Nawa memory verse po natin, ano. Sabi po sa Hebrew 4:12, no? Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa ikaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuhan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. So, yung salita daw ng Diyos, ano, maihilan tulad siya sa isang tabak. Amen? So, ayan daw, no? Kung saan ay, ano, yun nga, buhay at mabisa, matalas kaysa alinmang tabak, ano? Ito may kabilay tayo. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng kasukasuhan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. So, ayan po, ibig sabihin, kinukonvict tayo, no? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na parang tabak, kinukonvict tayo. Amen po ba? So, ganun din po, mailalad tulad din po natin yung salita ng Diyos sa apoy. No, basahin po natin sa Jeremiah 23:29. Jeremiah 23, Jeremiah 23:29. Sabi po diyan, parang apoy ang aking salita at katulad ng martilyo na dumudurog sa malaking bato. Sabi niyan, apoy daw, parang apoy, no? Kumukonsume, no? So, ayan po, ganun din po sinabi rin sa Jeremiah 20, chapter 20, verse 9, pero huwag na po natin puntahan kasi halos magkaparehas lang po yan. So, ayan po, no? Lumulusaw, ano man kung dapat lusawin sa atin para maging dalisay tayo. Di po ba yung ginto? Pinaparaan siya sa matinding apoy para idalisayin tayo, o dalisayin yung ginto para matanggal yung mga impurities. Ganon din po sa atin, mga kapatid. So yung salita daw ng Diyos ay parang apoy, no, na nagpapadalisay. At yan po, no, yan po ibig sabihin, no. Ganon din po, no, ang salita ng Diyos ay parang martilyo. Diyan din po mabasa natin, no, 'di ba sabi? Parang apoy ang aking salita at katulad ng martilyo na dumudurog sa malaking bato. So amen. So yan, no, kaya niyang biyakin o durugin yung matitigas nating puso. Kayang-kaya, yan yung salita ng Diyos, no? Kaya wala imposible sa kanya. Na kung saan galing ka man, lumaki ka man sa isang relihiyon na ganito, na lalo po sa mga Muslim, pero dahil ang salita ng Diyos ay parang martilyo, dudurugin ito yung mga kaugalian o yung mga namana mo sa ninuno. Babasagin nito yun na sa ganun, makita natin yung katotohanan. So ayan po yan, ano, salita ng Panginoon. Sabi niya para daw martilyo. Ganon din po, no, ang salita ng Diyos ay parang salamin. Punta po tayo sa James chapter 1. James chapter 1 verse 23 hanggang 25. Sabi po diyan, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. At pagkatapos tingnan mabuti ang sarili ay umalis at kinalimutan ng kanyang itsura. Ang tao nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na
ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang. Amen. Pakinggan niyo po. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. So ayan po, no. So parang salamin daw, it reveals, makikita. Di ba, pag humarap tayo sa salamin, so nakikita ano ba yung kakulangan. Yan yung salita ng Panginoon, salita ng Diyos, ano, mirror. Ipapakita na kung halimbawa sabihin mo may dumi ka pa, kung nakikita mo sa salamin, may dumi ka pa, hindi yung salamin ang lilinisin mo. Dahil akala mo nandun yung dumi, hindi po, ikaw. Pinapakita nito, no? Pinapakita nito. So, ayan po yan, no? So, ganun din po ang salita ng Diyos ay parang buto, seed. Punta po tayo sa 1 Peter, 1 Peter, 1 Peter verse 23, sa above po. Pa-translate lang po sa above. Sabi po dyan, ipinak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. So, ito po, no, regenerates. No? Ibig sabihin, binhi, si buto. So, kailangan lumaki. No? Kailangan mamunga. Ganyan po salita ng Diyos. Kailangan may nababago. Di po ba? Yan po ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga po sabi doon, salita ng Diyos ay buhay. So, pag tayo nagbabasa, kailangan po may nababago sa atin. Nagkakaroon po tayo o namumunga po tayo. May halintulad din po ang salita ng Diyos sa ilawan. Punta po tayo sa Psalms 119. Psalms 119. Psalms 119. Psalms 119 verse 105. Sa above po. 105. Sabi diyan, ang salita mo ay isang tanglaw sa akin. Above, sorry. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Amen. So dito mo, no, it illuminates, no? Nasa ganun hindi po tayo madapa. Alam niyo po yung sasakyan, hindi ko alam po ilang metro yung layo nung natatanaw o naaabot ng ilaw. Yung ilaw po ng sasakyan. Pero kahit masabihin mong 1 kilometro yan o kung sabihin natin 500 meters, pero dahil umaandar nga po tayo umaandar, no, ng pasulong, no, kahit sabihin mong malayo na, pero yung 500 meters na yun, nagpapatuloy iyon. So nakikita niya yung daanan niya hanggang sa makarating po siya doon sa pupuntahan niya. So yan po, iniilawan yung ating dadaanan, yung ating isipan, no, nang sa ganun hindi tayo madiliman. Nang sa ganun makapag-decision po tayo ng tama na po, napakahirap po. Pag ang ating isipan ay nadidiliman, hindi po tayo makapag-decision ng tama. Amen po ba? Kaya po ito yung salita ng Diyos ay parang ilaw daw. Maliliwanagan ang ating mata at ang ating isipan. Amen po ba na sa ganun hindi po tayo maglakad sa dilim. Nakakatakot po maglakad sa dilim, mga kapatid. No? At ang panghuli po dito na example ko po ay pagkain. Yan. Punta po tayo sa 1 Peter 2:2. 1 Peter 1 Peter 2:2, sabi po diyan, gaya ng sanggol kayo manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan nyo ang ganap na kaligtasan. Amen. So sabi rin po sa Hebrew chapter 5, ito po na-share ko to po minsan, verse 12 hanggang 14, sabi diyan, dapat sana yung mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayo turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana ay kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katwiran. Ang matigas na pagkain ay para sa mga sapat na gulang at marunong nang kumilala ng mabuti at masama. Amen. So ganun po sa 1 Corinthians, 1 Corinthians chapter 3, verse 2. Sabi po diyan, gatas ang binigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya ayon. Subalit, hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. So, ganun din po sa Romans chapter 10, Romans chapter 10, verse 17.
Sabi po diyan, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangaral tungkol kay Kristo. So yan daw po, yung salita ng Diyos daw ay parang pagkain. Totoo. Nga po ba? Pagkain po, pang-araw-araw, spiritual na pagkain. Alam niyo po ba, maraming mga Kristiyano ang sisigla nila sa panlabas, pero alam niyo po yung spiritual nila malnourished na malnourished na malnourished na. Alam niyo po ba yun? Makikita naman po yan, madidiscern naman po yan. No, nandoon na alam niyo po yun, concern na concern tayo sa ating, tayo masyado tayong health conscious no, sa ating katawan, pero hindi naman tayo conscious sa ating spiritual health. Masakit, no? Hindi, napaka ano niya, tawag dito, masakit po pakinggan para sa isang mga Kristiyano na alam niyo po totoo, maraming mga ano, mga Kristiyanong ano, mga tawag dito, malnourished sa spiritual. So yun po no. No, tuloy po tayo no sa ano sa Second Chronicles. Balik po tayo sa Second Chronicles. Second Chronicles chapter 34. Uh, so yan po no, i-summarize ko na lang no. So sabi do sa chapter sa verse sa verse 16 hanggang 18, sabi po do no. So i-summarize ko na lang. So natagpuan sa templo po yung aklat ng kautusan kasi po matindi pong purging ang ginawa ni Josiah at nandoon na tawag dito, pinagiba niya ang lahat, naging magulo, naging marumi, di po ba? At yung purging na ginawa niya talagang matindi kahit yung mga patay na, no, yung mga bula ang mga pari o yung mga pari na kung saan dapat nangunguna sila, pinamumunahan nila mga Israelita na sambahin ang Diyos na buhay, pati po yun ano, pinahukay ni Josiah yung mga bulaang pari na yun, o yung mga bulaang pari, no? Na pinahukay niya yun, yung mga buto, sinunog dun sa mismong sa mga altar ng mga Diyos-Diyosan nila, gano'n, no? Pagpapakita iyon na kung saan ay warning, no? Sa mga taong nakakita o sa mga Israelita nakakita ganito mangyayari sa inyo na kung saan ay sumasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan. So ganun po yung purging na nangyari. Siyempre naging makalat, naging marumi, pero andun naman po, sabi nga doon naging maayos yung kanilang pagtatrabaho. Siyempre unti-unting nalinis. Hanggang sabi po dyan, nakuha, natagpuan po yung aklat ng kautusan at ibinigay naman po ng binigay ni Hilkias, no, yung pari kay Safan, no, katiwala, ang aklat at dinala dito sa hari, no, si Safan dinala dito sa hari yung aklat ng kautusan dahil siya ay mag-uulat tungkol sa pagsasaayos ng templo at maganda at binasa po ni Safan ang aklat ng kautusan ng malakas sa harap ng hari. So dito po makikita po natin dito no yung salita ng Diyos. So nung binasa siya, so nag-spread po. Sabi po doon malakas na binasa na malakas. No, at alam naman natin sa verse 19 nung namarinig ng hari yung salita ng Diyos nung binasa niya, no, 'di ba sabi doon pinulit niya yung kanyang kasuotan, pagpapakita ng papakumbaba, no. So dito po yung nakikita natin dito yung word of God no na kung saan naikalat siya no yung salita at na kung saan yung book of the law, yung salitang ito ay itinuring na parang isang tawag dito old and dusty book, something ganyan no. Hindi na binigyan ng pansin. Para sa atin, minsan, baka meron kayo diyang mga Bible, old and dusty. Luma na, o sabihin natin, baka bago pa, pero naalikabukan na, no? Sobrang alikabukan na pwede na pagtaniman ng kung anumang halaman, no? So ito po, no? So yung salita ng Diyos, nahanap siya, it was found, binasa siya, at na-spread yung salita ng Diyos. So dito po ini-expect po natin o kung babasahin niyo po yung buong kabuuan ng chapter 34 dito po nagkaroon po ng spiritual revival and renewal no kung babasahin po natin diyan. So yung salita ng Diyos yung salita ng Diyos nung nahanap siya, binasa siya, pinaniwalaan ng hari at ng mga tao, tapos in-spread po yung salita. Dito po na makikita natin yung ganitong uri
ng ganitong uri ay may kapangyarihan magpabago. Amen po ba? Nakita tayo, natagpuan uli ng Diyos, binasa natin ang Bible, naniwala tayo, at in-spread natin yung kanyang salita. So makikita po natin dun yung proseso na mayroong kapangyarihan, makikita natin yung proseso na mayroong kapangyarihan na tayo ay magbago. Mga kapatid, para sa inyo, anong ibig sabihin ng Bible? What can we say about the Bible? Ano ba sa inyo ang Bible? Ito po yung para sa akin. Read it through. Basahin po natin ng malaliman. Kung bagong Kristiyano ka, gatas lang pa talaga ang ano mo, okay lang yan sa mababaw na kapamarahanan. Read it through, no? Hindi ibig sabihin nun, hindi lang mo siya binasa, binuklat, binasa. Kailangan binasa mo siya pero mineditate mo siya. So, ayun pa sa Joshua, no? Pray it in. So, ibig sabihin, dahil hindi mo siya maunawaan, humingi ka sa Diyos, manalangin ka, humingi ka ng revelasyon. Amen po ba? At ganun din, write it down. Yan, mga notes. Kaya po ako ganyan, mahilig po ako magsulat. No, kasi yung revelation sa akin, sinusulat ko kagad para hindi ko malimutan. At yung mga notes ko yan, habang ito, maaari, hindi ko alam, pag nawala na ako, itong notes ko na ito, mananatili ito, may papasa ko sa anak ko, at mapag-aaralan niya. So, siyempre, iba yung revelation sa akin, iba yung revelation sa kanya. Pero isang ano lang po ito, isang ebidensya, no, na ang Diyos ay nangungusap siya dahil meron siyang revelation. Sabi po sa 2 Timothy 4, chapter 4, verse 13, basahin ko lang po no, sa New King James Version. Sabi doon, yung malapit ng katandaan ni Paul, malapit na siyang mamatay, no? Sabi doon ni Paul, ano, bring the cloak that I left with Carpus at Troas when you come. And the books, kita niyo po, meron sa sariling libro. No, may sarili siyang scroll yung ng libro, no, ng law. Especially, sabi doon, especially the parchments. Ano po yung parchment? No, balat po ito, nasulatan. So, ibig sabihin, habang nagbabasa siya, nagdo-note siya. No, kaya meron po tayong devotional, may mga devotional kayo, may devotional journal kayo. Isusulat nyo din yung revelasyon. Doon pa lang po makikita nyo, no, lumalago kayo kasi nga nangungusap sa inyo ang Panginoon. Nangungusap sa atin. So pag si Lord, lagi siya nangungusap sa atin. Through revelation, nagiging maliwanag yung kanyang tinig sa atin. Pero pag wala po, nako po. Ibig sabihin lang po no na kumbaga hanggang talaga nagbabasa lang, nakikinig lang, uma-attend lang, no? Pero wala naman po talagang malalim na connection sa Panginoon. So ayan po no, read it through, pray it in, write it down. Ito pa itong apat, work it out. Ibig sabihin, isa pamuhay po natin. Amen. Kasi binasa mo, mineditate mo, hingi ka ng revelasyon. O ito naman, isa pang muhay mo naman. Ngayon, pagkatapos mo isa pamuhay, and then, pass it on. Kasi nasa pamuhay mo na eh. Di po ba? So, ibahagi mo naman sa iba. Even po ba mga kapatid? Ibahagi mo sa iyong kapwa na ito yung kabutihan, ito yung mabuting ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay. We are living testimony mga kapatid. No? Pakita natin, no? Ano ba ang Bible sa atin mga kapatid? Ano ba ang Bible sa inyo? Isa lang ba itong libro na kinonpile? Kita niyo, alam niyo po no, ilan libong taon na ito'y na-preserve para po makarating po sa atin. So, alam niyo po 'yun na maging mapagpasalamat po tayo at meron po tayo na nababasa na salita ng Panginoon. So, ayun po no, read it through, magbasa po tayo, hindi lang po natin binasa, no, mag-meditate po natin, manalangin tayo para magbigay ng revelation na mas lalo natin maunawaan, and write it down, magsulat po tayo, devotional. At ngayon sa pamuhay po natin, and yun po no, and then pass it on, no, ibahagi po natin. Totoo po no, totoo para sa akin po ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Inihahayag nito ang personalidad ng Diyos o yung kanyang pagka-Diyos. No, itong Bible, yung mismong Bible po inihahayag nito ang personalidad ng Diyos. Kasi nga, doon mababasa natin kung sino ba yung Diyos natin sinasamba. At binabago nito ang tao hanggang maging sulat ni Kristo. Tayo maging sulat, maging epistle, no? Maging epistle po tayo ng ating Panginoon. Sabi po sa 2 Corinthians 3:3, maliwanag na kayo ang sulat ni Kristo. Clearly,
we are an epistle of Christ. So amen, no? So hanggang dyan lang po muna mga kapatid. I pray na may mga natutunan po kayo about sa Bible. Kita niyo po, napaka-importante po ng ito yung nung nawala po yung na-neglect nila yung kautusan, yung Book of the Law, wala naghanap. Hindi ba, hindi nila, maaaring wala naghanap kasi wala nang pakialam eh. Kasi nga, sila yung tumalikod na sila sa Diyos na buhay eh, na kanilang, na sinasamba ng kanilang mga ninuno. So, panibagong generation, nakalimutan na. So, wala na silang pakialam. Pero ito po na si Josiah, praise God, ano, nung makita niya, marinig niya, ito po nawawalang Book of the Law, hindi po ito isang buong book, no? Kapiraso lang po ito para sabihin natin pages, no? Ayon po sa mga, ayun nga, sa pag-aaral, yung pages lang po ito ng Deuteronomy, yun lang po yung mga nawawala. No, kasi doon po nakasaad, kung babasahin po natin niya sa 34, ano, yun po yung judgment, no, yung judgment po na kung saan ay yun nga yung judgment para po sa Israel na mangyayari dahil nga tumalikod sila. Pero sabi po doon ano sa 27, diyan din po sa chapter 34, sabi diyan si Josiah po, no, sabi ng Panginoon kasi sumungguni yung mga priest na, no, sa isang propeta, no. Sabi sa 27, dahil nagpakumbaba ka, sinira mo ang iyong kasuotan at nakita ko tumangis ka nang marinig mo ang nakahanda kong parusa sa Jerusalem at sa mga nanirahan dito, pinakinggan ko ang iyong panalangin. Kaya hindi mo na maabutan. Kita niyo po? Kaya gagawin pa rin ng Panginoon. Tapat ng Diyos, mga kapatid. Gagawin niya pa rin. Gagawin niya pa rin yung pagpaparusa. Pero itong kagandahan, no? Hindi mo na maabutan ang parusang igagawad ko sa lugar na ito. Isasama kita sa iyong mga ninuno at mamamatay kang mapayapa. Ito ang kasagutang dinala nila sa hari. So, amen. Ganyan po ang ating Diyos na sinasamba, mga kapatid. So, napakaganda po na tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Wag po nating iwawaglit. O hindi, actually hindi naman siya nawawala eh, kasi lalo sa kasalukuyan po natin ngayon. Ang Bible po ang Bible libre na po sa cellphone eh. Di ba po ba? Wala tayong may kakatwiran. Pero ang tanong eh, pinaglalaanan ba natin ng pansin? Ibibigay po ba tayo ng oras? Nagbabasa po ba tayo? Binabasa natin ito? O para lang tayong mas pinagtutuunan natin ng pansin yung pakikinig o pagbabasa ng mga dyaryo, ng mga comics, ng mga kung anong mga mga babasahin, di ba? Sa mga politics, di ba po ba? Kaysa po mas lalo lang mako-contaminate yung puso't isipan natin pag doon po tayo nagbabasa. Yun ang yung ating binabasa kaysa po doon sa salita ng Panginoon. Ito po nawala, natagpuan, binasa, nag-spread yung salita ng Diyos, nagkaroon ng spiritual revival, no? And renewal. Ito po ang aking panalangin din sa bawat isa po sa atin, hanggang din po sa ating church, ano? Spiritual revival and renewal, mga kapatid. So yun lang po at nawa po ay meron po tayong aral na natutunan about po sa salita ng Diyos, ano, lalo po sa kanya pong aklat ng kautusan o yung mismong, kaya po ako ini-encourage po kaya, no, na magkaroon po kayo ng literal na Bible na kung saan ay mababasa niyo po. Hanggat maaari po ayoko po ng may cellphone, ano, hanggat maaari po wag sa cellphone, mas maganda po yung literal. Sige po, manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos Ama, salamat po Panginoon sa inyo pong salita na aming napag-aralan. Banal Espiritu Santo, salamat po dahil kayo yung patuloy na nagtuturo sa amin, lalo po sa aming nabasa, Lord. Salamat dahil ang inyo pong kautusan ay natagpo ang muli na kung saan bilang pagpapaalala na kayo ay tapat lalo sa inyo po mga pangako at ganoon din po kayo, at ganoon din Panginoon na ah, yung judgment o pagpaparusa, Panginoon, ay hindi niyo po ito pinagpapawalang bahala dahil, Lord, sa mga kasalanan na kailangan namin pagbayaran, Panginoon. At salamat dahil binigyan niyo po yung pong bugtong na anak na aming Diyos at sariling pagligtas na kung saan na dapat yung parusa na igagawad niyo sa amin na ang aming Panginoon Kristo ang nagbuhat po noon, Panginoon, at naipako sa krus. At kaya nga, Panginoon, salamat at sa kabila nito, Panginoon, ay nandun na tulungan niyo po kami, Father God, na alam po namin hindi mawala ng kabuluhan ng ginawa po ng inyo pong anak.
Panginoon Jesucristo sa aming buhay. Tulungan niyo po kayo, Panginoon, na lumakad na hindi lang po kami maging Kristiyano sa pangalan, kundi Lord, kami po yung mamunga. Mamunga po kami araw-araw sa aming buhay. At sa aming pagbabasa, Panginoon, maging habit po namin, maging lifestyle namin yung pagbabasa ng inyong pong salita. Sa ganun, Panginoon, kami mapagtagumpayan po namin ano pong pagsubok na dumaan sa aming buhay. At katulad kay Jeremiah, Lord, ang inyong pong salita ay maging kagalakan po sa aming puso't isipan araw-araw, Panginoon. Maging kagalakan po ano po sitwasyon ng aming buhay. At alam po namin ang salita niyo ay buhay, Panginoon, at nandoon na nagbibigay sa amin ng inspirasyon araw-araw. Lord, salamat po muli sa salita niyo. Banal Espiritu Santo, salamat sa inyo pong pagtuturo at tunay nga po napakabuti po ninyo. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen, amen.